Bakit nga ba hindi isinali itong si John Nariel Casimero sa 50th anniversary ng The Thrilla in Manila? Mapagpalang umaga, tanghali at gabi, saan mang dako kayo sa mundo kakwento. Narito ang mga malalim na paliwanag ng artificial intelligence na may mga legit na mga sources na pinagbabatayan. Ang pinakamalapit sa opisyal na paliwanag ay mababasa sa mismong coverage ng card. Inilunsad ni Manny Pacquiao ng MP Promotions ang lineup na nakatutok sa Memorial/Showcase, hindi sa paglalagay ng lahat ng sikat na mga Pinoy names, kundi sa mga laban na bagay sa temang historical at kayang i-deliver agad ng promoters. Ang headline ay ang WBC Minimum Weight Title Defense ni Melvin Jerusalem, laban yan kay Sia Colua Jose. Kasama rin na undercard ang mga pangalang nakaangkla sa nostalgia at star power tulad ni Nico Ali Walsh, ang apo ni Muhammad Ali, at ang mga Pinoy prospects ng MP gaya ni na Carl James Martin, Yumir Marshall, Marion Tapales at iba pa. Dito pa lang mga kwento ay pinapakita na ng narrative arc ng gabi ay pagpupugay ni na Muhammad Ali at ni Joe Frazier at mapapakitang gilas ng MP roster ngayon ayon niya sa GMA Network at sa Cebu Daily News at kasama rin ng One Sports. May dagdag pang konteksto, maging ang dating co-main event na si Mark Magsayo na originally kontra yan kay Michael Magnese ay naalis sa card. Dahil inurong sa ibang petsa ang kanyang title eliminator, patunay na masinop at umaayon sa availability at logistical realities ang pagbuo ng programa. Kung ay isang dating world champion at MP-affiliated boxer, gaya ni Magsayo, ay pwede maribook, mas madaling mauunawaan na hindi rin obligadong isingit ng promoter si Casimero kung wala sa plano o ayos ang kanyang sitwasyon. Ayon yan sa Spin.ph. Sa madaling salita, hindi ito simpleng hindi siya gusto, kundi curated programming, patay sa brand ng MP Promotions at sa minsaheng gustong ipadama ng event, ang Ali Frazier Commemoration. Idagdag mo pa ang MP headliners na handang lumaban sa mismo October 29, ayon yan sa GMA Network at sa Philstar. Ayon naman sa AI mga kwento, bakit nga ba hindi fit si Casimero sa October 29 event? Una, regulatory hangover mula sa JBC na 1-year suspension hanggang October 2025. Noong October 2024, sinuspende ng Japan Boxing Commission o JBC si John Nariel Casimero na 1 taon matapos siyang mabigong nakuha ang timbang ng 2 beses para sa laban kay Saul Sanchez sa Yokohama. Bagamat naganap pa rin ang laban at nanalo si Casimero sa mismong weekend, pero ang formal na sanksyon ay aktwal na naitala, isang reputational at logistical baggage na karaniwang ikinaiilag ng mga promoters habang sariwa pa sa alaala ng mga regulators at media. Ang naturang suspension window ay umampas hanggang October 2025, pero kahit sabihin pang expire na, ang mga promoter ay natural na mag-ingat sa lead time, lisensya, medical, approval at sa insurance. Ayon yan sa Inquirer Sports at sa Spin.ph. Pangalawa, bagong promotional deal at inaasahang debut sa ilalim ng Kamida Promotions. Mula sa Hulyo hanggang Agosto sa taong ito, lumabas ang ulat na lumipat na itong si Casimero sa Japan-based Kamida Promotions at may target na debut fight ngayong Disyembre na maaaring sa Japan o di kaya sa Kyrgyzstan. Kapag ang isang boksingero ay sariwa ang kontrata sa ibang promoter na may sariling plano at petsa, hindi praktikal na isingit siya sa MP Promotion Show sa loob lang ng 1 linggo, lalo na't hindi MP aligned ang kanyang immediate campaign. Sa boxing mga kwento, ang promotional alignment at scheduling ang dalawang pinakamabigat na determinant kung sino nga ba ang kayang isama sa card. Ayon yan sa balita ng Daily Tribune, Sensor Publishing Incorporated at ang The Manila Times. Pangatlo, track record ng timbang at risk management ng promoters. Bukod sa JBC sanction, nakalag din sa mga ulat ang paulit-ulit na issue ng timbang. Halimbawa, overrate sa Yokohama na naging immediate trigger ng sanction para sa isang commemorative high-profile arena show. Iwas sa berya ang mantra, kailangan ng predictability sa timbang at dokumento. Muli, ito hindi hatol sa kakayahan ni Casimero, ngunit ito yung risk calculus ng promoters na may limitadong slots at maigting na oras. Ayon yan sa Spin.ph at Apology. Bottom line mga kakwento, kung ipoposisyon mo ang card bilang MP branded tribute na puno ng MP nurtured names at may maigpit na timeline, logical na hindi mailinya sa Casimero noong October 29 kahit pa malaki ang pangalan niya. Ayon yan sa GMA News Network. Ang Thrilla in Manila mga kwento ay hindi who's who na reunion ng lahat ng mga sikat, kundi ito ay isang story-driven showcase, Ali Legacy sa pamamagitan ng presensya ni Nico Ali Walsh, kasalukuyang Pinoy World Champion na si Melvin Jerusalem, at ang MP featured prospects at contenders na sila ni Martin,
martial at iba pa. Ang ganitong narrative cohesion ang rason kung bakit kahit mga kilala gaya ni Magsayo ay pwedeng mahila palabas kapag may scheduling conflict, lalong-lalo na malagaan consistency ng tema at logistics kaya kumplituhin ang star roll call. Ayon yan sa Cebu Daily News, One Sports at sa Spin PH. Ayon yan sa Cebu Daily News, One Sports at Spin.ph. Sa ganitong pangyayari mga kwento, ang hindi pagkakasama ni Casimero ay isang desisyong pag-lineup. Nakasentro ang gabi sa MP Talents at Ali Legacy thread, hindi sa lahat ng mga ex-champions na available. Ayon yan sa GMA Network. Timing conflict, kakasayin lang ni Casimero sa Kamida Promotions na may sariling target date ng buwan ng Disyembre, kaya hindi optimal ang mabilisang pag-switch papuntang MP card. Ayon yan sa Daily Tribune. Wrist Optics Management, bagong lipas o Wrist Optics Management dahil sa JBC suspension at history ng timbang, mga bagay na mas madaling iwasan ng promoters sa isang Telegraph tribute show. Ayon yan sa Inquiry Sports. Mahalagang idagdag rin mga kwento na walang inilabas na opisyal na payag ang MP Promotions o ang Araneta na nagsabing hindi isinali si Casimero dahil sa anumang mga rason. Dahil sa halip, ang opisyal na komunikasyon ay umiikot sa kung sino-sino ang kasali, hindi kung bakit may hindi kasali. Sa sports PR, ito ang karaniwang anyo. Announce who's on, leave out everyone else. Sa kaso ng card na ito, malinaw kung sino ang kasama at wala roon si Casimero na sapat na indikasyon na hindi siya bahagi ng plano para sa petsang iyon. Ayon yan sa GMA Network. Mga kakwento, kung ating hihimayin, una, MP-centric na direksyong pangpromosyon at commemorative event ito. Pangalawa, fresh from expiry na JBC sanction at history ng timbang, optics at wrist. At pangatlo, ang bagong promotional alignment na si Casimero sa Kamida Promotions na may target na ngayong Disyembre. Ang tatlong iyon mga kwento ang pinakamakatwirang paliwanag kung bakit hindi siya naisama sa Thrilla in Manila 50th anniversary sa October 29, 2025. Hindi ito kaparusahan. Ito'y pragmatikong pagpili ng organizers para sa isang gabi na nakatuon sa sariling narrative, roster at timetable. Pero ikaw kwento, mas maganda ba kasama sa card itong si Casimero sa Thrilla in Manila bilang 50th anniversary nito? Yan po ang kwentong di pa nakwento na nakwento na pala. Ako po si Mr. Kwento na nagsabing laging tandaan, sa boxing man o sa totoong buhay, hindi sukatan ng pagbagsak dahil ang mahalaga, bumabangon ka. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kaya kwentong Raul Polvoso, kaya kwentong Mario Frederic Cabilion, kaya kwentong Nick. At ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, ganito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.